Welcome to Chiang Mai, Thailand! For this video, I'll be sharing the travel essentials you need when traveling to Chiang Mai, Thailand from the Philippines, like travel tax, check-in process, immigration requirements and experience, travel process from Manila to Chiang Mai, internet and SIM card, foreign money exchange, Thai Baht ATM withdrawal, apps you need to download, and where to stay in Chiang Mai. Without further ado, let's go mga ka-wonder! Hi ka-wonder! Andito tayo sa NAIA Terminal 3 dahil pupunta tayo ng Chiang Mai, Thailand. So another adventure to, solo travel ulit to. So pagdating nyo dito sa NAIA Terminal 3 or sa any airport, kapag pupunta kayo ng international, kailangan yung magbayad ng travel tax. Yan, yung travel tax, pwedeng bayaran yan kapag nagbayad kayo ng ticket or pwede nyo rin yan bayaran online. Pero sa case natin, pagdating natin dito sa airport, nagbayad tayo sa mga travel tax booth. Meron naman yan A, B, C, D, E. So, pili na lang kayo doon kung saan yung maikli na pila. Ang binayaran natin is 1,620 pesos. And after natin magbayad sa travel tax, pumunta na tayo sa check-in counter. So, pumila tayo doon sa may, since Cebu Pacific yung ating airlines, sa Cebu Pacific natin dinrap yung bag natin. Pero actually wala naman akong check-in, so kinuha ko lang yung printed boarding pass ko. And after nyan is dumiretso na ako sa immigration. Medyo mahaba yung pila sa immigration ngayon, so mga 1 hour yung pila ko sa immigration. Pero ang experience ko sa immigration, yan, wala na gaanong tanong. Actually, ang tinatanong kung saan pupunta, anong gagawin sa pupuntahan, anong work, ilang days kayo mag-i-stay, saan nga ba kayo mag-i-stay doon, kung may hotel na kayo, kung anong mga gagawin nyo doon. Yan, normally ganun yung mga tinatanong. So, i-ready nyo na lang yan. Pero sa case ko, ang tinanong sa akin kung anong work ko and kung hanggang kailan ako doon mag-stay sa Thailand. Andito na tayo ngayon sa boarding gate natin. So, inintay ko na lang yung boarding time natin. And also, Chiang Mai pala yung binook natin kasi nabudol tayo ng Cebu Pacific kasi may direct flight na from Manila to Chiang Mai, Chiang Mai, Thailand. Kasi 'di ba dati wala pang direct flight papuntang Chiang Mai. So nung nag-announce yung Cebu Pacific na magkakaroon sila ng direct flight, nag-sale sila. So ginrab ko na lang, nakuha natin yung ticket natin ng 1,826 nung August 1 pa ito So medyo matagal na, so mga 7 months in the making. So 1,826 yung one way natin na ticket. So after natin sa Chiang Mai, 4 days tayo mag-stay doon and dilipat tayo ng Bangkok. Kasi dati, share ko lang, yung para makapunta kayo sa Chiang Mai, kailangan nyo pang pumunta sa mga outskirts ng Thailand. Like, yung iba, madalas ang ginagawa nila, Bangkok muna sila, tapos magta-travel ka ng 12 hours na train or direct flight ng domestic from Bangkok papuntang Chiang Mai. So, luckily, ngayon, meron na tayong direct flight from Manila to Chiang Mai. So, grab na natin, di ba? Boarding na tayo, mga ka-wonder. Welcome to Chiang Mai, Thailand. So time check tayo, it's 12:30. Actually 1:30 na dyan sa Philippines kasi 1 hour behind ang Thailand sa atin. So dyan sa Philippines 1:30, dito 12:30. So ang travel time natin from Manila to Chiang Mai, Thailand is 3.5 hours. Kasi umalis tayo dyan 9:30 kanina, di ba? Tapos dumating tayo dito ng 12:30. Social yung daan nila dito sa Chiang Mai ng airport nila, naka-carpet sila. So ngayon papunta tayo sa kanilang immigration muna. Tapos update ko kayo pag natapos tayo sa immigration. So dumaan na rin tayo sa immigration nila dito sa Chiang Mai, Thailand. Wala naman ang hinahanap, yung passport nga lang yung pinresent ko, tapos fingerprints yan yung gagawin niya, tapos picture. Ganun lang kabilis, so wala talagang hahanapin kapag sa mga Filipinos na nagta-travel mula Philippines papunta dito sa Thailand. So visa-free naman tayong mga Filipinos dito sa Thailand, so wala naman kayong problema. So ang next nating agenda is wala naman na tayong kukunin na baggage natin kasi wala naman tayong check-in. So kapag may check-in kayo, ganito siya. Ayan, ganito yung airport ng Chiang Mai. Pag labas nyo ng immigration, dyan yung baggage claim nila. Since wala naman tayong i-claim, ang ating next agenda is mag-withdraw ng Thai Baht. Yung Thai Baht pala, yun yung pera nila dito sa Thailand. And also, kailangan natin ng internet. So, explain ko mamaya yung gagawin natin.
So, dyan tayo galing sa exit na yan. Tapos lumabas na tayo. Ito, ang daming ng mga close kasi nga mag-aalauna na ng madaling araw dito. For the internet, nag-book na pala ako via Klook ng eSIM. So, inactivate ko na siya kanina sa Philippines pa lang. Doon sa airplane actually, before pa tayo lumipad, inactivate ko na siya. So, yung inavail ko is ito, 346 pesos. Ang kasama is 50 gig na internet. So, valid to for 10 days. So, book nyo lang sa Klook. And make sure to use my Klook code that is WonderJKlook para maka-avail kayo ng up to 5% discount. Diba? Sayang din yun. Ayan o. So, naglakad lang ako pa left galing dun sa exit. Ayan o, ang dami nang sarado na yung mga check-in counters nila. Ganito pala sa Chiang Mai kapag gantong oras kayo dumating dito na mga 12:30 a.m. Tapos, nga pala, share ko lang kasi yung sa Cebu Pacific, ang available na mga flights, ganito talagang oras, gabi talaga. So, wala kayong mabubook na flight na yung pang umaga, ganun. Ganito talaga yung oras, mga 9:30, tapos makakarating kayo 12:30 ng madaling araw. Tapos, 3 times a week yata yung flight ng Cebu Pacific na direct from Manila to Chiang Mai. So, yun yung mabubook nyo talaga. Anyway, naglakad ako dun sa dulo, wala na akong nakita dun. Papunta dun yung public transport nila. So, balik tayo dun sa may ATM machine nila para mag-withdraw tayo ng ating gagamiting Thai baht. So, dito tayo mag-withdraw ng ating Thai baht. Tapos gagamit tayo ng GCash card. And check nyo lang kung meron yung, kamari, Visa yung ATM nyo, yun yung gamitin nyo. Or kung Mastercard, yun yung gamitin nyo. Pero check nyo lang dyan. So, try natin dito. Language is English. So, magkano bang i-withdraw natin? So, kung 1.7 yung conversion times, ang gusto kong siguro mga 15,000 na lang. 1.7. So, 8,800. So, 10 days kasi tayo dito. So, I think 10,000 ba? You will be charged a network fee of 220 baht for this transaction. Do you wish to continue transaction? Yes. We offer conversion to your home currency for your convenience. So, may convenience. Huwag niyo po siyang i-convert kasi matatalo po kayo dyan. There you go. Yay! So, nag-withdraw tayo ng 10,000 baht sa ATM machine nila dito at GCash card yung ginamit natin. So, ang maganda sa GCash card, magte-text na kaagad sa inyo kung magkano yung nabawas. So, you have successfully withdrawn yan, 17,636. Ayun, total na yun, 17,636. Kasama na yung 220 baht na charge. So, ang tip ko sa inyo kapag mag-withdraw kayo ng cash is i-maximize nyo na yung pag-withdraw nyo para alam nyo yung 220 baht is masulit nyo kasi yun yung charge kada withdraw. And kapag hindi naman kayo mag-withdraw or magpo-foreign exchange kayo, I think hindi siya applicable kasi during this time, yan, sarado na talaga lahat ng mga foreign exchange. Ang mga open na lang dito sa kanilang airport is yung sa mga taximeter. So, hindi talaga rin mag-work kapag foreign exchange yung gagawitin nyo. Kung maaga-aga siguro kayo makarating, siguro. Pero yan, kapag galing kayo ng Philippines, papunta dito sa may Chiang Mai Airport, yan, sarado na po yung mga foreign exchange. Same thing sa inyong internet. So, wala silang mga nagbebenta ng SIM card na open dito kapag dumating kayo ng gantong oras. So, talagang mas okay na mag-book na kayo sa Klook in advance, tapos i-activate nyo na rin bago kayo lumipad. Yun yung gawin nyo kasi alam mo yun, pagdating mo dito, wala kang internet, malaking problema yun. So, yun yung tip ko sa inyo. So, ngayon naman is, figure out naman natin kung paano tayo pumunta ng ating accommodation. Ayan. So, nabanggit ko naman na yung about sa accommodation. Ang pag-stayan natin dito, nabasa ko kasi, kapag first time nyo dito sa Chiang Mai, mas okay na mag-stay kayo around doon sa kanilang old city. So, meron siya. Papakita ko na lang yung map. Para siyang square eh. Tapos, within that area na lang kayo mag-stay para accessible siya sa lahat. Tapos, mostly napansin ko sa Klook, yung mga activities na binook ko is dyan lang yung mga pick-up points nila na pwedeng magsundo sila. So, strategically, kapag first-timer kayo dito sa Chiang Mai, mag-stay kayo sa my old city. Actually, doon tayo nakastay. So, ngayon is magbubook muna tayo ng Grab.
Ang mga available pala na pwede nyong i-book dito is Grab. Yan. Number 1 na app yan na i-download nyo. Pangalawa is InDrive. Pangatlo is Foodpanda. Yung Grab tsaka InDrive para sa pagbubook nyo ng mga transportation nyo. Pwede sa Grab bike or pwede rin sa Grab car, pati yung InDrive, ganoon din. Tapos kapag Foodpanda naman is para naman sa pagkain nyo. So since tayo naman is hindi tayo magmomotor, mag-four wheels tayo, magbubook na lang tayo ng Grab. Anyway, kapag nag-download pala kayo ng Grab dyan sa Philippines, pagdating nyo dito sa bansang pupuntahan nyo, automatic na siyang nag-update. So, kunwari, pupunta kayo ng Vietnam, ganun, automatic din siya na Vietnamese dong yung lalabas. Tayo sa Thailand tayo. So, yan baht na yung lumabas. Yan, so, nagbubook na tayo ng Grab natin, papuntang place natin. So, meron silang mga iba't ibang options dito. Meron silang tinatawag Just Grab, Grab Car Plus, Grab SUV, Grab Car Airport, yan. So, 190 plus yung ating pamasahe. Tapos ang maganda dito, meron sila yan, pindutin nyo lagi yung offers. Kasi dito napansin ko sa Thailand, meron silang airport 15% off, di ba? May mga ganito sila dito. Di ba? Nakakatuwa, may mga sale sila. Actually, yung kanilang Grab pick-up point is sa may exit 1. So, galing tayo ng exit 10 yata. Doon, maglalakad lang tayo pa kaliwa para makapunta tayo dun sa Grab pick-up point. Oh my God. So, nagtatry tayong mag-book ng Grab. Yan, walang nag-a-accept. Tinry ko na yung Grab, dalawang options na yung Saver tapos yung regular. Wala talaga nag-a-accept. 6 kilometers away lang to Ewan ko kung bakit. So, try natin. May mga taxi meter sila dito. Taxi booking. So, try natin kung magkano yung kanilang rental. Ay, joke time lang. May nag-accept. Ayan, may nag-accept. Hintay lang kayo, 8 minutes away naman siya dito. So, mas okay na to kaysa makipag-anuhan pa ako sa taximeter. Though malapit lang naman, ang nakasulat ay taxi 150 Thai baht to downtown per car. Oh, so parang basically ganun din. Kasi ito, 163. Pero dito na lang ako sa safe. Ayun pakita ko sila sa inyo. Mazo-zoom ba? Ayan, yung mga ganyan na booth. Nakasulat yan doon. 150 baht per car. So, tignan na lang natin ito. Hintayin ko na to. Nagugutom na ako. Okay, so ganito ang labas ng Chiang Mai International Airport. Saan natin hihintayin ang ating Grab car? So, andito tayo yan. Entrance 1. Dito kasi daw yung Grab pick-up point. So, dito tayo maghihintay. Ayun. So, dito ang Grab pick-up point. I think ito na siya. 628. Hi Wonder, so nakababa na tayo from hotel to this place na Tapay Place Hotel is, ang binayaran natin sa Grab is 160 baht. So, ko-convert ko na lang dyan. I-multiply nyo lang sa 1.7. So, mag-check-in muna tayo. Hello. Hello. Morning. For check-in, do you need my passport? Yes, sir. Here. You look like Thai. Oh, really? You look handsome. How do you say thank you in Thai? Kap kun ka. Kap kon ka. Salamat po. Salamat po. Do you know how to speak Tagalog? Many Filipinos staying here? Yeah, I got some friends. I see. So, hindi pa kasi included yung breakfast nila dito. May 90 baht kapag buffet breakfast. Yeah. Tapos, may 300 na deposit for the keycard. Pero ibabalik naman kapag ibinalik niyo bukas. This is my room, 311. So, keycard. Ay, wow! Ang laki! Ernest! Welcome to our room!
So, here's our room. Quick room tour lang tayo para makapagpahinga tayo. So, pagpasok, yan, meron tayong bed dito. Ayan. Good for 2 to. Tapos dito meron silang ano to, chair and table. Anong meron dito sa view na to? Parang yero lang. Tapos, dito sa atin, meron tayong TV, meron tayong mahabang parang table, kasama na rin may tubig. And ano ba tong mga nandito? Okay, mga remotes. And meron ditong salamin. And also dito meron, uy, ang laki naman ng, hindi siya fridge, hindi siya mini fridge. Ano talaga siya, freezer. May mga kasamang drinks, pero syempre babayaran mo yun pag ginamit mo. And also, nabook pala natin to sa Agoda. So ang presyo pala ng room na to is 1,600 pesos per night. At nabook natin to sa Agoda. At naka-discount pa tayo ng 10% kasi meron tayong new promo code sa Agoda, which is WonderJ Agoda. So, nagkaroon tayo ng 10%. So, kapag magbubook kayo ng hotels nyo sa Agoda, make sure na gamitin nyo yung code natin na WonderJ Agoda for 10% discount. Tapos, kapag sa Klook naman, WonderJ Klook for 5% discount naman po yon. So, di ba? Dumadami na yung mga codes natin para sa promo codes. Alam mo yun, kapag magta-travel ka kasi, make sure mo na maging strategic ka sa mga ganong bagay, mga 5 to 10%, 'di ba? Malaki-laki na rin na masisave 'yun. 'Di ba? Pangkain niyo na lang yung masisave niyo. So, gamitin niyo na lang mga codes natin. Ito yung view ng ating accommodation. Wow, may temple tayong nakikita, oh. Yan siya. Doon yung swimming pool. Okay, so kapag may time pa tayo bukas magsiswimming tayo. Tapos may puno tayo dito. Pero ngayon, lalak muna natin 'to para sa safety natin. And dito sa may left, ito yung kanilang toilets. Ayan, medyo may amoy yung toilet nila. Pero siguro kulang lang sa linis. Pero maluwang naman. Tapos dito may salamin. Pero thank you Lord dahil nakarating pa rin tayo ng safe. Yes! Welcome to Chiang Mai, Thailand. So, I'm so excited na i-explore ang Chiang Mai. So, time check tayo. It's already 1:32. Diyan sa Philippines, 2:32 na. Kasi nga, 1 hour behind ang Thailand sa Philippines. So, thank you sa mga pagsama. So, basically, yan yung mga travel essentials na kailangan yung i-consider. So, una is from the Philippines, yung travel tax, mag-check-in, immigration, make sure na may e-travel na kayo para hindi na kayo ma-hold dun sa immigration or matagalan. And after nun, boarding, pagdating nyo dito sa Chiang Mai, wala nang problema, passport na lang, tapos fingerprint lang, tapos claim ng luggage. And after nyan is, kailangan nyo ng internet. Tapos, sa internet, binigyan ko naman kayo ng tip. Pag galing kayo ng Manila, Cebu Pacific yung binook nyo, gantong oras kayo makakarating. So, sarado lahat ng mga bilihan ng SIM card. So, tip ko talaga sa inyo, mag-book na kayo sa Klook ng inyong eSIM. Tapos, i-activate nyo na sa Philippines before kayo pumunta dito. So, make sure to use my Klook code, that is WonderJ Klook, para maka-avail ng up to 5% discount. And another thing is, kailangan nyo ng pera. Sa pera naman, ATM lang yan. ATM machine, kasi wala rin silang foreign exchange dito. Kasi nga, sarado rin po yung mga palitan ng pera. So, ATM machine, tapos may 220 baht na charge. So, make sure na maximize nyo na lang yung withdrawal. And after nyan, sa sasakayan naman, papunta sa accommodation nyo, is mga Grab, may taxi, yun yung options nyo. And another thing is accommodation naman, pag saan kayo magstay, make sure na sa old town kayo, around old city ng Chiang Mai kayo maghanap ng accommodation nyo para accessible sa lahat. So, this is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder and see you sa mga upcoming videos natin dito sa My Thailand. So, make sure kapag di ka pa nakapag-subscribe, hit that subscribe button and also hit the like button para mas makarecommend pa tayo ni YouTube. This is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder. Have a good night. Bye-bye!